Hello guys, magandang araw ng linggo. So, meron akong i-share sa inyo regarding doon sa ano po yung difference sa throw-in natin. Unahin natin yung kapag nagkaroon ng mga violation sa free throw sa Article 43 natin. So, for example, doon sa mga last free throw, biglang hindi pa tumatama yung bola, pumasok na agad tong shooter, no? So, ang throw-in natin dyan, opposite of the table official, sa extended ng free throw. So, yan, nakalagay naman dyan sa taas, no? Sa article, natin, 43. So, doon naman sa throw-in ng unsportsmanlike foul, mga kapitos, ang ating naman dyan, throw-in, for example, nagkaroon ng success shot yung team A. So, nag-time out ang team B, 2 minutes less. So, ginagawa natin yung throw-in yan kapag dun sa may opposite ng table sa 3-point line extended, no? So, ganun, pwede rin siya dun sa table side. So, yan yung difference guys nung dalawang throw-in natin kapag may mga violation regarding lalo na pagka sa free throw, sa mga nag-double lane, ganon. For example, nagkaroon ng mga violation dun sa mga line-up natin. So, lahat po ng violation na mangyayari dyan, ang throw-in po natin sa opposite po ng table official sa side. Extended po tayo ng free throw line. Okay? So, with 24 second shot clock na yung gagamitin natin kasi possession na po nung mag-throw in. Doon naman sa kabaligtaran naman doon po sa unsportsmanlike foul, 40 seconds naman po yung kanyang shot clock. Kasi pag pinili niya po yung front court, 40 seconds po yung magiging shot clock natin dyan. Doon sa 3-point line extended po ang throw-in. Okay guys, I hope sa konting tip na isinare ko sa inyo, may makuha po kayo na knowledge kung saan po yung tamang throw-in kapag nangyayari ay mga violation sa free throw at kapag merong unsportsmanlike foul na after timeout, mag-re-resume yung game kung saan ang tamang throw-in. Okay, salamat guys sa inyong pakikinig muli at be safe always. Ingat po kayo sa inyong mga ginagawa. God bless you all. Bye-bye.